Hi guys! Welcome back again to my channel. At for today's video nga ay i-share ko sa inyo itong si Maya Easy Credit. Dahil binigyan lang naman nila ako ng 9,000 pesos for first time user nga na credit limit. At ang pinakamahalaga ay pwede itong ma-transfer sa may GCash account natin. Kaya kung interesado ka at first time mo pa lang din mag-a-apply dito sa may Maya Easy Credit, ay panoorin mo yung video na to hanggang dulo. Dahil ipapakita ko din sa inyo yung step-by-step process kung paano mag-loan dito at kung paano i-transfer sa my GCash natin. At syempre, sasagutin din natin yung ibang mga katanungan about dito kay Maya Easy Credit. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang dito ay i-subscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa may GCash giveaway ko worth of 1,500 kada buwan yan. At 2 cellphone giveaway sa month ng December. Kaya kung paano sumali, i-PM nyo lang ako dyan sa may Facebook page ko. At kailangan lagi ka lang updated sa mga ina-uploads ko. So ayan, simulan na natin. Ito nga palang Maya Easy Credit ay product ng Maya Bank. At ang Maya Bank naman ay regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At dito ay pwede ka nilang pahiramin at bigyan ng credit limit ng 200 pesos up to 30,000 pesos. So ako nga for first time user ay binigyan nila ng 9,000 pesos na credit limit. At para sa akin ay malaki na yon compare sa aking G-Loan at sa may G-Credit. Ayun, mas mataas agad yung offer nila dito sa akin. At sino-sino nga ba yung qualified dito sa may Maya Easy Credit? Pwedeng-pwede to sa may 21 years old up to 65 years old. Syempre, Filipino resident at may upgraded Maya account. At ginagamit mo yung Maya features at services nila. Kagaya ng pay bills at yung Maya savings. At marami pang iba. So makikita nyo yon lahat ng mga ino-offer nila sa kanilang Maya app. At ang kanilang interest rate naman is as low as 3.99%. Pero nakadepende din yung interest na to sa may amount ng hihiramin mo sa kanila. At ito na nga yung pinaka-homepage ko. Ayan, 00 pa yung wallet ko. At dito na tayo magpunta sa my credit. Kung makikita nyo, meron ako diyang 9,000 pesos na available credit. At ito na ngayon yung i-withdraw natin papunta sa may GCash account. So dito, pindutin lang natin yung transfer to wallet. At dito, i-continue lang natin para mapunta na yung 9,000 sa Maya wallet natin. Yung amount daw na matatransferred sa may account natin is sakto 9,000 pesos. At meron din ditong service fee na 5.99% which is equivalent to 539.10. At dito, meron ding document stamp tax na kailangan nating bayaran which is 5.55 pesos. Kaya ang total credit amount na natin is 9,544.65. So, ito yung dapat nating mabayaran. At transfer now na agad natin. At, ayan, you have transferred 9,000 pesos na nga sa ating Maya wallet. At punta na tayo ngayon dito sa ating Maya wallet, which is, ayan na, dito na napunta. Dito naman ngayon sa may credit natin, yung pinaka-outstanding balance na natin is 9,544.65. At mamaya ipapakita ko din sa inyo kung paano bayaran. Dito is, pwede nga nating bayaran ng partial or in full. Ibig sabihin, hanggat wala pa yung due date natin, pwede nating hati-hatiin yung pagbabayad sa kanila hanggang sa ma-fully paid natin yung pinaka-credit na na-use natin. So, unlike sa may iba, one-time payment lang talaga. Pero dito, kung meron ka ng pera, ayan, pwede na nating i-advance yung payment natin ng paunti-unti. At dito sa may account summary natin, nakalagay yung service fee na meron tayong 5.99% para sa ating nagamit nga na credit limit. At ang ating billing end date is every 18th of the month. Kaya ang magiging due date natin is 15 days after ng billing end date natin. So for example, ayan, 1,000 pesos lang yung kinuha mo dun sa may iyong credit limit. Ang pinakababayaran mo is 1,060.52. At yung coverage period na to, pwede mo siyang bayaran ng, ayan, hanggang April 30. So yan yung example computation. April 1 to April 30. So para sa akin, pwedeng-pwede to for emergency purposes. Kung wala ka pang sahod pero may kailangan kang bilhin or bayaran, pwedeng-pwede mo magamit itong Maya Easy Credit dahil pwedeng-pwede mo nga itong ma-transfer sa may GCash mo at ma-withdraw into cash. Unlike do sa may G-Credit, sa may G-Gives, ayan, pang pay bills lang siya. Hindi mo siya matatransfer sa may into cash nga. At ngayon naman, magpa-partial tayo ng payment para makita nyo kung paano bayaran itong na-loan natin sa kanila. So, ayan, punta lang kayo sa may credit at makikita nyo dito yung pay now. Kung gusto nyo bayaran ng buo, nandiyan na yung pinaka-outstanding balance nyo. Pero kung in partial naman, bahala kayo kung magkano yung iaawas nyo.
hanggang sa ma-fully paid nyo. So, ito, i-click lang natin yung Pay Now. At dito, baguhin natin yung amount. For example, 500 pesos lang muna. At i-continue lang natin. So, ayan, nandyan yung account number nyo, yung bill amount nyo, saka yung biller convenience fee ay 0 lang. At bayaran na natin. So, yun. Click mo lang yung My Wallet and then continue. Ayan. I-confirm lang natin yung payment and after nun, payment successful na. So, ganun lang kadali. Hindi nyo na kailangang magpipindot ng sobrang dami. Napaka-hassle-free lang bayaran nitong Maya Easy Credit. So, dito nga in case na makalimutan mong magbayad, ay pwede na nilang i-deduct yun basta meron kang available na amount sa iyong Maya Wallet. So, ngayon naman ay itatransfer na natin sa My GCash natin. Ayan, punta lang kayo sa My Wallet. Tapos, i-click nyo lang yung bank transfer at hanapin nyo dito yung G-Exchange or GCash. Ayan, enter nyo lang yung amount na gusto nyong i-transfer. At maglagay lang kayo dito ng purpose kahit ano lagay nyo dyan. Daily expense or kahit ano. And then sa account details naman, ilagay mo dyan yung GCash number mo. Make sure lang na tama. Baka may mamali ka dyan na isang number. So mahihirapan ka. Sa account name naman, kung ano yung account name mo sa may GCash, ilagay mo lang din. And then continue. So meron dyan confirm transaction. Check mo kung tama yung number at yung name, saka yung amount. Dito merong transaction fee nga pala na mababawas, which is 15 pesos. At transfer now na agad. So, dyan merong magsasend na OTP kaya make sure lang din na merong signal yung SIM mo at ilagay mo lang dyan and click verify. So, yan, you're almost there. I-done na natin. At ayan, nabawas na agad yung 5,000 pesos sa ating Maya Wallet. At ayan, napunta na din sa My GCash account ko. So, ganun lang kadaling mag-transfer. Napakabilis lang din. At dito nakalagay, automated nga ang payment. So, on your due date daw, yung remaining balance mo dun sa may total amount na due ay naka-auto-deducted na from your Maya Wallet para maiwasan din yung pagkakaroon mo ng late penalty. Basta make sure lang na meron laging laman yung Maya Wallet mo in case na makakalimutan mong bayaran. So, dito naman, magkano yung late penalty? So, merong 0.17% of the overdue principal amount. Kaya make sure lang na huwag nyo palalampasin sa my due date nyo on or before, kailangan mabayaran nyo na para mas malaki din yung chance na tumaas yung inyong credit limit. So, I suggest gamitin nyo din yung savings dito dahil ang ganda din na to. Kaya yung natitira ko dito na pera sa may Maya Wallet is ilalagay natin sa may savings. Ayan, click mo lang yung savings and then i-deposit natin yung natitirang amount. At dito, basahin lang natin yung updated terms and conditions. Piliin nyo lang yung Maya Wallet nyo at i-click nyo yung My Savings. So, dyan mapupunta yung itatransfer nyo nga na pera galing sa Maya Wallet. At ilagay nyo kung magkano yung gusto nyong i-deposit sa My Savings nyo. So, ito lalagay ko lahat and then continue lang, deposit. At, ayan, okay na. Finish na natin. So, nasa Maya Savings na ang ating pera. At meron nga itong 3.5% na interest per annum. So, yun. Kung hindi mo naman din kailangan, so extrang pera mo na to, pwedeng ilagay mo sa My Savings. At dito nga, ayan, kailangan gamitin nyo lang yung mga features and services nila para mas mataas din yung chance nyo na tumaas yung inyong credit limit. At syempre, lagi kayong maging good borrower, huwag kayong magpapalagpas sa may due date nyo. So, eto nga, ulitin ko lang, Maya Easy Credit is a 30 days. Hindi siya 7 days lang, babayaran mo na. So, hindi. Ito ay 30-day credit line na pwede mo ang pambayad ng pay bills, ayan, buy load, pang shopping, online or in-store. At pwede mo nga daw siya ma-transfer sa my Maya Wallet mo kung kailangan mo na ng pinaka-cash. And that's it for today's video. Para sa akin is recommended ko itong Maya Easy Credit dahil hassle-free ang pag-transfer at ang bilis lang din ng process. Make sure lang na babayaran nyo yung inutang nyo dito on or before your due date para hindi masira yung inyong account at makahiram ka ng paulit-ulit dito at mas tumaas yung iyong credit limit. So, ayun, yung interest charge dito is may vary para sa may amount na gusto mong hiramin sa kanila. So, ayun, hindi magkakamukha yung ating interest rate dito. Nakadepende sa may amount na gagamitin mo. So, yun lang, kung may tanong pa kayo about dito sa may Maya Easy Credit is, i-comment nyo lang dyan sa may comment section at para mabasa na din ng iba at masagot natin. So, that's it for today's video. Thank you for watching!